Mga kapuso, usaping flood control project pa rin po. Mula dito sa aking kinatatayuan ay tanaw natin ang naging sira nitong dike sa Barangay North Fairview dito sa Quezon City. Lapit lamang po tayo, no? In two parts na sira itong dike ito. Isang bahagi, kung nakikita ninyo yung bahaging yon, may ilaw, yan, sira po yung dike sa bahagi yan. Tapat pa man din yan ng isang eskwelahan. Ayan, may pasok po ngayon. May mga pupasok na bata dyan, nakikita natin. Dito naman po sa kabilang bahagi, papakita din natin yung isang parting nasira naman. Ito naman po yung bahagi ng mga kabahayan. Ito medyo mas malala ang sira nito. Dahil kita ninyo, bukod sa tumagilid ng husto, talagang marami po yung bitak at talagang may parting nauka. At tawag nga po ng mga residente dyan, hindi po tayo nagsabi ng word na yan. Ang sabi nila, bakit mukhang ampaw? Dahil kita po, manipis sa semento, may ilang mga bakal at lupa na. At siyempre, nangangamba ang mga taga rito kung anong posibleng maging epekto nito, lalo't nagkakaroon tayo ng mga malalakas sa pagulan, malakas sa bagyo. Kapag lumaki po ang tubig dito sa Tullahan River, minsan pag nagre-release po ng tubig yung Lamesa Dam, dito rin po ang daloy niyan. Siyempre, pag lumaki ang tubig, talagang nanganganib ang mga kabahayan dito sa bahaging ito ng North Fairview. Siyempre nagkakaroon po ng investigasyon sa mga flood control projects ito. Sino bang nasa likod nito? Dahil bagyong Krising lamang po nasira ito Nito lamang Hulyo ng taong 2025. Ayon sa mga taga rito, parang sa kanilang pakiwari, mga isang taon lang itong mga dike na to, bakit nasira kaagad. Pero bago po yan, alamin muna natin ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan para panatilihin ang kaligtasan ng mga taga rito. Makausap po natin si Ma'am Pichi De Leon ng Quezon City DRRMO. Ma'am Pichi, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am, bumala daw po nitong Hulyo, nung bagyong Krising, nasira nga po itong dike sa bahagi ito ng North Fairview. I'm sure that has come to your attention already. Ano na po ang mga hakbang na ginawa ng lokal na pamahalaan para po kumpunihin ito o kaya siguruhin ang kaligtasan ng mga taga rito? Yun po kasing project na yan is under po yan ng DPWH, hindi po yan sa Quezon City Government. Opo, I understand ma'am, but of course, dahil nga po may damage, ang nasa peligro po ngayon mga taga Quezon City, meron ho kaya tayong pwedeng gawin? Or has this been communicated to the DPWH already by the local government? Nung nangyari po yan, syempre unang gagawin is i-check po ng DRRMO and then chinek din po ng engineering department. Tapos nakita nga po na DPWH po yung may project. Kaya na-relay na po yan. So, nakasalalay na po sa national government yung pag-repair po niyan. Ma'am, may information po ba tayo kung sino ang contractor nito at kung anong findings ng city engineering natin? Wala po akong information regarding that. Sorry po. Opo. Pero habang habang nagkakaroon tayo ng mga investigasyon tungkol dito sa mga flood control projects sa ito, at risk po itong mga taga rito, lalo na po doon sa isang part na nasira, may school pa man din. Are there steps being taken po to ensure the safety of the residents and the students who might be affected dito po sa damage na ito? I believe po na time po na yun, kailangan po yung mga students is iba yung ruta na dadaanan nila, hindi na po dyan para po sa safety nila. And sa part po ng Quezon City Government, inayos naman po yung ruta na another way. I think nakipag-usap sa mga tricycle drivers na mas iba yung route nila para dalhin yung mga estudyante po sa school. Opo. Opo. Ma'am, panghuli na lamang po siguro, tulad po na nangyari nito Sabado, nagkaroon tayo ng pambihira, phenomenal na mga pagulan. Baka may gusto po kayong iwang mensahe sa publiko dito po sa mga taga Quezon City, kaugnay po ng pag-iingat, lalo't nagkakaroon tayo mga di naasahang napakalalakas sa pagulan. Okay, sa Quezon City, sa mga Q-citizens po, yung nangyari po ng Sabado, ano po yun, phenomenal nga po na rainfall. Ibig sabihin, parang bas ng 3 araw na ulan.
Kaya hindi po na-overwhelm po talaga yung mga drainage system natin. In case mangyari po uli yun, asahan nyo naman po yung mga barangay ay nandyan po na tutugon sa inyong needs. Kung kailangan ma-evacuate, mag-evacuate na po tayo. Asahan nyo naman po sa evacuation center, nandyan po ang Quezon City Government, aalagaan kayo. At kung in case hindi nyo po makontak ang barangay nyo, dial lang po 122. Hotline po yan ng Quezon City Government para po sa inyong emergency needs. Ma'am Pichi, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Nakausap Thank po you. natin Pichi De Leon ng Quezon City DRRMO. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.